si Marcos Jr. Disappointed daw eh. I mean, more than disappointed. Galit na galit. Tingnan nyo ah. Well, more than disappointed. I'm actually. I'm getting very angry. Wow. This is what's happening. Getting very, 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 very angry. Here. Hindi naman. Nagtanong, naligo pa ba? At yung buhok mo lumilipad. Nagpumada ka lang ata. Wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed ang record ng Public Works. Wow! Concern na concern ka ngayon, ha? Kahit Pero balikan natin last year. Ito, galit na galit ka din last year. Ano ba yung kinakagalit mo last year? Actually, hindi last year. Last year ba yun? Oh, last year, yung bagyo. Bagyong Christine or whatever. Sabi niya, galit siya at pinagtatanggol niya yung flood control. Pero ngayon, galit siya dahil walang flood control. Balikan natin to. maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Tignan ninyo ang statistic. Niwi si Abalos. Abalos, hawakan mo lang kayang pangamo. Nasira pa yung flood control. Binibigay mag-isa eh. Binangga ng barko. Binangga daw ng barko. Grabe naman flood control yan. Lahat ng flood control sa buong Pilipinas. Kaya binaha dahil binangga ng barko yung flood control. Pero ito maalala natin last year, ganyan na lang niyang ipagtanggol yung flood control. To the point na magrarason siya ng isang rason na masyadong malayo sa katotohanan. Binangga ng barko ang flood control. At marami pa siyang mga antics no, nung kapanahonang yan. Meron pa yan siyang sinasabi na wag daw itapon yung tubig. Kagaya nito. Naman sana, tinatapon yung tubig. Dahil kailangan na natin yung tubig na yan. So, gumagawa rin kami ng paraan para maipon ang tubig. Ipunin daw yung tubig. Ito pa, ito. Iipunin mo daw yung tubig para ilagay dito. Tuturuan kayo ng... Sa timba. Sa timba na isang maliit na filter kunot, pwede nang inumin. Grabe mga DSW, ito yung buo. Ito, yan. Paglabas ng tubig dito. Walang iya. Paglabas ng tubig dito, mamatay na lang ako sa, mamatay na lang ako na walang inom ng tubig kung dyan din ako iinom. Galing sa bahay, hindi mo alam kung may ihi ng daga. Siguro kayo, pwede nyo rin pakuluan pa muna. Para sigurado. Tignan nyo na, parang pang shower lang ng pang-ligo. Pero, tapos iinom, ganyan lang. Ay, kinabit mo lang sa isang timba, inumin tubig na. Iniinom namin yung palabas dito, hindi, buhay pa kami. Pero okay lang. Tapos tawa nila. Diba yung tawa ninyo, tawang tawang mananggagago lang kayo diba? Siyempre, sabi ng mga tao, wala tayong magagawa, ganun talaga, binaha. Pero sabi ng Pangulong ito, meron tayong magagawa. Ano magagawa? Tag-ulan na talaga. Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Saan ka nakikita? Ang solusyon niya sa baha ay ipunin natin yung tubig baha. Grabe, no? Saan nakuha yung pag-iisip na ganito? Instead na ayusin yung proyekto, walang korupsyon, ang solusyon niya, hindi, okay lang yung baha, ipunin natin yung baha para meron tayong mainom, meron tayong magamit sa panahon ng tagtuyot. Wala na magagawa, tag-ulan na talaga. Sumausaw pa itong nila, pinagtanggol pa talaga, tingnan nyo. Pinagtanggol. To reuse flood water for agricultural purposes. Unang-una po, kinutya niya ang suggestion na ito ng Pangulo na ipunin ang tubig ulan. Marahil ay hindi po niya batid hindi ang batas na ito.
Anong Hindi batas? Anong batas po yan? ito bago. Kaya nakakapagtaka po tayo na Vice Presidente pero hindi po niya alam ang batas patungkol po dito sa rainwater collectors. Naan po Wow, may rainwater collectors sa batas na pala ngayon. natin na Anong RA yan? po ng DSWD at ng Pangulo ng ibang mga tubig na naipon ay maaari pong inumin. Ikaw na lang, kayo na lang. Oh, so ngayon, ngayon kasi meron tayong itong privilege speech nitong si Senator Lacson. Marami talagang revelation dito sa mga pinaggagawa. Actually, matagal na itong ginagawa pala, no? Matagal nang ginagawa, taon-taon, magmula nung umupo yung administrasyong ito, taon-taon nilang ginagawa. Parang sadya ba na ganito ang mangyayari para meron silang maibulsa taon-taon. At to the point na yung mga district engineer, yung mga contractor, sila din yan. Kung napanood din nyo yung hearing kahapon, merong isa doon na contractor. Wala naman pala siyang kaukulang papel. Ang nirarason niya ay sole proprietor daw siya. Pero saan ka nakakita? Sole proprietor ka, wala kang kinikita, wala ka ding pera, no? Wala kang kapera-pera, pero nagkaroon ka ng bilyong-bilyong proyekto. Kung nakikita natin dito, itong tao na ito, malamang ginagamit lang itong tao na ito, pero ang may-ari talaga nito ay politiko. Panoorin natin. Nauna na po itong iniulat ng ating Pangulo noong nakarang linggo. Nang banggitin niya ang mga items na pare-pareho ang contract cost sa kabila ng pagkakaiba-iba ng specs, disenyo at haba ng proyekto. Panoorin po natin ang video. Pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Yun nga ang tanong eh. 3 taong kang nakaupo, ngayon mo lang nakita yan? Imposible yan. Sa parlance po na ang nakakaalam lamang ay ang mga kasali sa gulangan sa pondo. Ito po ang tinatawag na distinct. Distinct ang mga budget items na makikita sa General Appropriations Act at awarded contracts na may pare-parehong halaga para sa magkakalapit. Grabe yun, 77, lahat nagkakaiba lang dito sa 77, 198, 198, 199, 199. Di nagkakalayo. Man o Nakikita ng mga magkakalayo ganyang, na proyekto. Distinct dahil ayon sa aming mga informants sa loob ng DPWH at kinumpirma ng ilang contractors, coded na budget ito para mayroong pagkakakilanlan ang mga quote-unquote may-ari ng proyekto. Para sa mga nakakaunawa, ang ibig sabihin po ay akin yan. Sa Bulacan First Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa pwesto na sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez. Nako. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagat ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Grabe, no? Sarap ng buhay. Mr. President, sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa taong 2024, 28 proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. Distinct. Babalikan po natin, Mr. President, mamaya ang lalawigan ng Bulacan na aming maituturing na pinaka-notorious pagdating sa anomalya ng flood control projects base sa aming mga findings. Unahin muna natin
ang kaso ng questionabling flood control project sa lalawigan ng Pampanga. 4 years now, the riverbank mitigation project in Candating, Arayat, has been the face of a failed flood control project. Tuwing umuulan, panay ang aray ng mga taga-Arayat sa pag-apaw ng ilog na hindi mapigilan ng flood control. Mr. President, binisita ng aking mga staff ang Arayat nitong nakaraang 2 linggo lamang na tinamaan din ng hagupit ni Emong at nagdulot na naman ng pagguho ng ilang bahagi nito. Take note, Mr. President, katatapos lang ng panibagong repair nito noon lang Hunyo ng kasalukuyang taon, 2025. Grabe no, masabi lang na merong completion. Talagang pinakamababang class, pinakamababang materyales, masabi lang na may natapos. Kaya nga, yan o, ang daling masira. Sa itsura ng structure, tila baga hindi binibigyan pansin ng gobyerno ang Candating. Pero kung babalikan natin 1 taon pa lamang ang nakakaraan o noong Agosto 2024, may gumuho ng flood control matapos mahagupit ng monsoon. Monsoon Mr. lang President, a review of the budget books shows that we started funding the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Candating, Arayat, Pampanga, way back in 2018. Wow, 2018, 20 million. 2023, 91. Grabe yung itinaas. Grabe budget tong administrasyong ito. 2018, 20 million. 2023, na triple. Hindi lang, tama ba? Times 4. Tapos, 2024, ganun din, 91. Halos magkakapares. Tapos, 2025, 100 million. Let me give a rundown. In 2018, we already spent 20 million pesos on a project for the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Candating section, Arayat. Kalaunan, nasira. Since then, it has become a cycle. Mr. President, we used the people's tax money to repair it in 2023 for a contract price of 91.6 million pesos. It was repaired again by another year's tax money in 2024 and 91.4 million for phase 2. If the original construction cost was only 20 million pesos in 2018, why Grabe no, 2018. did the repair cost balloon to 350% or 91 million in 2023 and Siyempre binulsa. another 183 million pesos in 2024 or an overall increase of 815%. Wow. Aba, at nawili na ang funder ng Edmarie Construction na siyang palaging nananalong contractor sa Candating, Arayat, Pampanga noong 2023 at 2024. Naglagay pa ulit ng 100 million pesos ngayong taon. Buti na lang, pinigil ng Malacanang ang pag-release ng pondo. Distinct then, but in a very distinct way. As I mentioned earlier, all of these were awarded to the same mighty contractor, Edmarie Construction and 174 Trading. million. In total, Edmarie bagged 274.8 million pesos. How can this contractor, with an unusual share of controversies, including being delisted as DHSU builder in 2023, Delisted. be trusted to rebuild its own consistently collapsing project, Denied. which is evident Denied as builder and delisted. Pero bakit nakakuha ng ganitong total 274 million ng 2023-2024? Talagang merong backer to, merong politiko talaga dito. come with great cost and loss to the government. Ting Arayat. Arayat ko po. National Expenditure Program noong 2024 ay biglang tumubong parang kabute sa General Appropriations Act ng nakaraang taon. Proyekto sa National Expenditure Program. Bawang River Basin. Abracadabra.
sa naipasang Ayan yung pinagyayabang ni Bunuan na river basins daw. 2024 General Appropriations Act. Halos isang Nagkaroon ng 10 items na nahahati mula Package 1 hanggang Package 10 na may tig 98 million pesos ang biglang umusbong para sa Nagilian. Sa kabuuan, ang 10 packages na ito ay umabot sa 967.4 halos isang billion. million pesos. Halos 1 bilyong piso kumpara sa dalawang tig 50 million lamang sa 2024 NEP. Sa bawang naman, 7 packages ang lumitaw na may magkakaparehong halaga 123 million pesos Grabe, mula malaki. zero budget sa NEP ng 2024. Sa aming masinsing pagkalkal ay natuklasan naming iisang kontraktor ang naawardan ng lahat ng packages na ito, ang Silver Wolves Construction Corporation. Distinct pa rin, distinguished colleagues. Ito ang nabanggit Distinguished colleagues, alam na natin. kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Meron pang mas matinding congressional insertions. Ipapakita ko sa inyo. Baco at Nauhan, Oriental Mindoro. Aguila congressional insertions. Mr. President, when flood control projects fail to stand against the tides, we are compelled to question the feasibility of the project and the technical capacity of the contractor. Kung not feasible, di wag na ituloy. Walang feasibility study. Inamin na yan ni Bunuan kahapon sa Senate hearing. Wala talagang feasibility studies. Kung wala palang feasibility study, bakit nila ginagawa? But what if an elected congressman or a political group claims ownership of the project? Is it not both proper and necessary to scrutinize their motivations and examine the extent of their involvement and perhaps to hold them responsible? This explains the logic why I am insisting to make transparent the identities of the proponents of the insertions from the House GAB, Senate version, and all the way to the BICAM. If they claim something as theirs, should they not also be accountable for its failures? Mr. President, I raise the question because of the evident congressional banners we observe alongside many projects in Nauhan and Baco, both congressional project, construction of flood control structure along Barangay Burbuli, Alay project in December 2025. This project is so important. So grabe talaga itong revelation na to. Hindi lang ito dyan sa may Abra, sa La Union, di lang talagang buong bansa talaga. Ganito na yung kalakaran nila. Kaya nga si VP Sara, alam na alam niya yan kasi nagsumbong na siya nung okay pa eh. Pero hindi nakinig itong si Marcos Jr. Kaya anong sabi ni VP Sara? Nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa. Pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, Siyempre, alam mo na, kasama, kaparte, may share. meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Inaantay ko nga yung bisitahin niya yung mga flood control projects ni Zaldico. Yun ang inaantay ko. Kasi kung wala, pag ganito lang siya, tingnan nyo, binisita niya, Baliwag, Bulacan. Kung titignan ninyo, ano yung sinasabi niya? Ayan tingnan natin. Mga inspection. Talagang apektado daw siya. Nabubuntong hininga. To the point na... Good morning. Andito naman tayo sa... To the point na hindi na naligo, makapasyal lang diyan. Maka-inspect. Tingnan nyo, lipad ang buhok eh. Nagpumada lang, okay na. Yan ang the working president. Bahala na walang ligo.
Opo, ma'am. Ito ka, para at ikaw ang Alright, Ano? we are here in, nandito naman tayo sa Baliwag. Dahil merong report na binigay sa atin na dumating dun sa website. Report na binigay na dumating sa website. Nag-report ka ng 15 mga contractors. Bakit hindi mo binibisita yung kay Zaldico? Na itong kontrata para sa isang 50 million contract, 55 million contract for the construction of reinforced concrete Sino ba yung river katabi? wall at Purok 4. Sino yung katabi mo? Yan ba yung mayor nila? Nandyan gobernador nila. Ewan ko. Kasama yan. IPL, Baliwag, Bulacan. Contract cost is 55,730,900. Last month, June, ang report dito, 100% complete. Kawawa naman si Presidente. Parang walang tulog. Wala ka bang tulog o bangag lang? At saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block. Sabi mo meron. Last year sabi mo meron. Sabi mo na overwhelmed lang. Isang ng simento. Nakapagtataka na ngayon na bigla mong na-realize na wala pala talaga. Equipment dito. Lahat itong project na ito, Ghost Project. Ghost Project. Pero last year sabi mo binangga lang ng barko. Walang ginawa na trabaho dito. Saka sabi mo last year iba kasi yung yung magnitude. Ano yun? Sabi mo last year iba yung iba na yung panahon ngayon kasi nung panahon ng Ondoy, sabi mo 400 plus mm yung rainfall. Ngayon maabot ng 700. Yun yung nirarason mo. So na-overwhelm yung flood control. Ngayon sabi mo Ghost Project pa na lahat. Na ngayon pinag-aaralan namin dahil dito naman sa kabila, meron rin ginagawa. Ayusin mo nga yung buhok mo. Na flood protection. Lipad. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista. At sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. Ito nagtataka nga lang ako. No? Bakit yung mga kontratista ang tinuturo ninyo? Alalahanin nyo yung kontratista na yan, hindi yan mapipili kung hindi dahil sa politikong nasa likod nito. Kung hindi dahil sa mga congressman na nasa likod nito. Yun ang isipin natin. Bakit kontratista kayo ng kontratista? Like for example, yung Sunweb nitong si Zaldico. Diba? So nakikiusap, ewan ko, basta meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pinag-contract ng husto. Siguro naka ilang layer ng subcontractor, kaya wala ng record. Yung record na sa contractor na may hawak nakakuha ng kontrata, siguro yung record ay nasa kanila at saka sa subcontractor. Dapat malaman natin yung pagkakakilanlan ng mga kontraktor na yan. Gaya yung kay Zaldico. Yun ang kailangan namin hanapin ngayon dahil napalitan lahat ng maraming napalitan na district engineer. Kaya't yung mga bago ay hinahanap pa yung mga records. Hinahanap pa yung mga records. Grabe. Grabe talaga. Napaka-palpak. Napaka-unreliable. Lagi na lang under investigation, hinahanap pa. Pero yung pera, wala na. Pero ganito ang aming pinag-aalala. Itong Ghost Project talaga ito. Wala talagang ginawa kahit isa. Ni minsan. Kaya nga, yung buhok mo. Kaya nga, Ghost Project nga. Sino yung accountable dyan? Kailan na yung last na SONA mo na sinabi mong talagang mananagot yung mga yan. Sinabi mong mahiya naman kayo at kilala mo sila. Nandyan ka for inspection. Nakita mo may Ghost Project. Dapat immediately, may na yan, ikulong na yung mga yan, kasuhan na yung mga yan. Sinabihan daw si chairman na umpisahan. Tapos umatras din. Sinabi, nagpatulong daw sa barangay. At sabi, sisimula na ito. Ngunit, after a while, 220 meters. 220 meters.
sila. Kung hindi, mukhang Ano? nakakalungkot. Pero ang dami pang iba na sa aming palagay, ganito rin. Na ganitong kalaki na project, 220 meters, 55 million ang kontrata. Walang nagawa. Kahit ano, walang nagawa. Hindi man hindi man nakapagpala kahit isa lang. Kung mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata, Kontraktor eh. Hindi ma-pinpoint yung mga congressman na nasa likod niyan. at ang technique kasi ginagawa ngayon yung kontraktor makakakuha may award ng contract sa kanila. Tapos hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung Sino yung nasa likod ng bidding or contractor na bakit sila yung nanalo? contract sa mga subcontractor. Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung nasa standard o substandard. Kahit napapabayaan at yung iba, di na lang tinutuloy. Kaya anyway, we'll keep going. Habulin natin silang lahat. Sige, maraming salamat. Chairman, thank you. Wala nang kukuha. Wala nang kukuha. Sir, kamay. Grabe the working president sinusuong talaga. Bye po, sir. Ano kaya mangyayari pagkatapos niya? Wala na tayo mahanap. Talaga lang Ay, naku. Talaga naman. Thank you. Meron pang ano to? I'm Golf getting very cart, angry. tawag dyan? This is what's happening here. Dati lang hindi naman. Paano naman? Pero wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala kang makita. Puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Grabe. Emotional. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, I'm not disappointed. I'm angry. I'm angry. Pero ano yung sabi mo last year? Nasa na mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Tignan natin yung budgeting. Yung transition ng budgeting from the previous administration hanggang sa ngayon. Tignan ninyo, ng difference. gobyerno. Noong 2020 ay nasa 90 billion pesos ang flood control project ng DPWH. Ayan Dumoble ito sa 182 billion Ganyan 2020 noong 2020 DPWH. Ganyan. Dumoble ito sa 100 tingnan niya. ay multo, kundi pati sa proyekto. Noong 2020 ay nasa 90 billion pesos ang flood control project 90 billion. ng DPWH. Dumoble ito 2021, 100. sa 182 billion Grabe. noong 2023 times 2 in 3 years. 244 billion noong 2024. At ngayong 2025 nga ay lagpas 250 billion. Sa loob lang ng 6 na taon ay nasa 1 trillion pesos na ang nagastos o planong gastusin para sa Mas katanggap-tanggap kung binabaha pa rin tayo kung ganito yung budget Kasi kulang kumbaga. Pero tignan nyo naman dito, lumubo. As in 200 plus billion. Kaya mahirap tanggapin ito kasi wala na nga tayo nakikita, wala na nga nangyayari. Tapos ganito ang kinamkam nilang kumbaga parang pork barrel na rin ito, parang yung PDAP scam na rin ito. Ito in the form of flood control project. Kanya-kanya na sila ng project para makapangbulsa ng pera. Ngayon, abangan natin kung ano yung magiging action dito. Pero gaya ni VP, alanganin din siya doon sa parang kunwari lang ito. Kasi mapapansin ninyo, ang binibilang lang at tinitignan dito yung kontratista. Which is hindi mabanggit ni Marcos Jr. yung mga yung mga congressman
na merong hawak dyan sa mga contractors na yan. Tingnan niyo, pinipili niya yung lugar na pinupuntahan niya. Akala mo sinong apektado, pero last year, yung sabi niya, merong flood control, kaya lang na overwhelm.